Mahusay ang pagkalap at pagsinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang mga katanungang sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng aming kamera, dadalhin ng BSCCE, Toko, patungo sa sentro ng investigasyon. Kasama ang crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang pagpupursigi sa paghahanap ng katotohanan. Gamit ang siyensa at loikal at pamamaraan at humantong sa pagkakalutas ng kasong aming tinututukan, humanda na at sa misteryo at kwentong katotohanang pagsisiyasat na ihahatid ng inyong BSCCE, Toko, at ako nga pala si Christopher Moore Gonzalez at kilala bilang isang It's More Fan. At ako naman si Jonathan Deong o mas kilala bilang Tantanantantan. At ito ang BSECE, Toko, Tanong Once, Sagutan Once. Tayo ay may mga katanungan sa ating buhay na dapat mabigyan ng katotohanan. Alam niyo ba na ang tao sa panganap ng katotohanan ay pamimiloso po? Sa unang tingin ay para bang ang pangit pakinggan dahil nasanay tayo na negatibo ang panglugan natin sa pilosopo. Ngunit kung atin man tignan uli, ay hindi naman. Alam niyo ba na ang filosofiya ay nagmula sa salitang Griego na philos at sophia na nangangahulugang love for wisdom? Ngayon ay ating tutunghayan ang kaso na pinamagatang Socrates, ang taong namimilosopo. Mahabang panahon na nagsaliksik ang BSCCE, Toko sa kaso ni Socrates. Si Socrates na kung tawagin siya na dating kingman o ama ng filosofiya. Siya ay narap sa isang pagkakataon sa umanay piety at pagpapalaganap ng masamang impluensya sa syudad. Siya ay namatay sa pag-inom ng hemlock na isang uri ng lason. Ang 70 gulang na si Socrates, pinanganak noong 469 bago ang panahon ni Kristo at pumanaw noong 399 bago ang panahon ni Kristo. Siya ay anak nila Sophroniscus at Penarete. Ngayon ay ating tutungayan at testimonya ng dalawang ito. Napakabait naman po talaga ni Socrates. Pero nga po yun, sa katunayan po ay ang dami niya pong natulong sa atin. Dahil ang buhay at filosofiya ni Socrates ay nag-iwan ng malalim na pagmumulat sa konsepto ng self-awareness at introspection. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng malalim na kaalaman sa ating sarili ang susi sa tunay na kaligayahan. Isa sa mga naging napansin ko sa kanyang pananaw ay yung mga kahalagahan na patuloy na pagsuri sa ating mga paniniwala, pag-uugali, tsaka ng pagkatao sa pamagitan ng seryosong pagtatanong sa ating sarili. Gaya nga nasabi ni Socrates, kailangan natin magmuni-muni at magkaroon ng introspection upang makamit natin ang tunay na kasiyahan. Magagawa ito sa pamamagitan siguro ng laging pagtatanong sa ating sarili, sa bawat bagay na ating ginagawa. Siguro sa pamamagitan nito ay malalaman natin na mas lubos ang ating sarili. Sa aking pagkakalam, Socratic method ito. Guys! Anong pa ang maraming pandesal? Ano? And this is what? Unipack sardines, pak na pak sa sarap, pak na pak sa saya. Anong pa ang mataas tumalon? Ano? Eh di, tibaklo! Pak sa lasa, walang MSG. Unipack quality, sulit for everybody. Guys! Anong pack ang kailangan gawin? Ano? Eh di, pakyaw na! Unipack! Sarap na pak. Binigyan din ni Socrates ang kahalagahan ng pag-unawa sa sarili dahil ito ay humahantong sa pag-unawa sa iba at pagkamit ng kaligayahan. Naniniwala daw siya na ang pag-unawa sa sarili ay napakahalaga para sa pagkikipag-unahan sa iba. Upang makamit mo ito, ang isa ay dapat makisali sa panloob na pagtatanong at introspection gamit ang Socratic method. Pamaraan ito ay nagpapataas ng kamalayan, nagtataguyod ng pagmuni-muni, at nagpapabuti sa pag-isip ng paglulutas sa problema. Ang magandang tanong ng Socrates ay maikli, malinaw, bukas, may layunin, konstruktibo, nakutuon, tentative, at natural.
Sa aking karanasan nakatulong at sumasangay ako sa Socratic method na katanungan kasagutan. Dahil sa pamamagitan nito ay nalalaman ko kung saan ang aking kakayanan. Nakatulong din ito upang mas mapalapit ako sa aking sarili at malaman ang iba pang bagay na magkatid sa aking pagkamit ng tunay na kaligayahan. Marami akong may ibibigay na halimbawa pauul dito. Ito ay tulad na lamang na kung may sinasagutan ako sa isang asignatura. Gamit ang Socratic method ay napakulisay ko itong sagutan at naipahiwatig ko ang aking sarili at ang aking damdamin ng buong puso. Sa loob-loob ko ay napakasaya ko dahil sa tulong ni Socrates ay nisikatuparan ko ang maraming bagay na aking gusto. Gamit din ang paraang katanungan kasagutan ay napapalalim ko ang aking mga kaisipan at mga desisyon upang magabayan ko ang aking sarili sa tamang landas. Isa pang halimbawa na nakatulong sa akin ito na lubos at yung pinagdududahan ko ang aking sarili. Nasasabi ko na, kaya ko ba ito? Para sa akin ba ito? Paano kung hindi ko ito kaya? Kasi hindi lahat ay may magandang dulot. Tulad na lamang sa introspection, masasabi ba natin na naintindihan natin lubos ang ating sarili? Sa tingin ko ay hindi. Kaya naman siguro naniniwala ko sa Socrates na kung kilala natin at alam natin na ang ating sarili, ay makakamit natin ang tunay na kasiyahan at ang ating mga minimithi. Sa aking personal na karanasan, natuklasan ko ang kahalagahan ng pagninay-ninay, pagkakaroon ng kaalaman sa sarili, pagtamo ng personal na pag-unlad. Sa loob ng aking panahon sa kolehiyo, naranasan ko magkaroon ng malalim na pagninilay sa aking mga layunin at ambisyon. Nagbigay daan sa akin upang matukoy ang mga aspeto ng aking sarili na dapat paigtingin at pagbutihin. Natanto ko rin na ang pagsasama ng aking mga gawa sa aking mga paniniwala at halaga ay nagbibigay sa akin ng higit na kaligayahan at layunin sa buhay. Gayunpaman, naunawan ko rin na ang kasalukuyang hamon na pang-araw-araw na buhay tulad ng mga responsibilidad sa eskwelahan at pamilya ay maaari magdulot ng limitasyon sa aking kakayahan na maglaan ng sapat na oras para sa malalim na pagninilay-nilay. Naranasan ko rin ang epekto ng panlabas na salita, yung mga desisyon tulad ng influensya ng aking kapaligiran at lipunan ng mga pasiya at hakbang na aking sinigagawa. Lubos na napakarami na imbag sa atin ni Socrates. Si Socrates ay isang mahalagang figura sa kasaysayan dahil sa kanyang mahalagang ambag sa pagsulong ng kamalayan sa sarili. Sa pamamagitan ng Socratic method, pinakita niya ang kahalagahan ng malalim na pagsusuri at pagtatanong sa mga konsepto at paniniwala. Ang kanyang pagtutok sa etika at moralidad ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa kabutihan at katarungan. Sa kabuuan, ang kanyang kontribusyon ay nagbukas ng daan para sa mas malalim na pagsusuri sa ating sariling pagkatao at kaligayahan. Nagiging inspirasyon nito sa mga sumusunod na henerasyon.